umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang Lesson 2, kung saan nakapaloob dito ang technology tools for teaching in various subject areas. So, ito po ay patungkol sa mga technology tools kung saan pwede natin gamitin sa mga pagtuturo natin kahit anong subject po ay pwede. Kahit sa science, Filipino, math, English. So, pag-uusapan natin yung mga tools na pwede nating gamitin para sa pagtuturo. Una na dito ay ang YouTube. So, ang YouTube po ay isang video sharing platform na ginagamit ng mga guro upang magpakita ng visual at audio learning materials. So, ito po ay nakakatulong sa pagpapaliwanag ng mga mahihirap na konsepto sa mga para mas malinaw at kawili-wiling paraan. So, ginagamit po natin ito para sa pagtuturo. Lalo na kung ang paksa mo ay patungkol sa mga kwento. So, syempre, imbes na basahin mo ito, ipapakita mo na lamang sa tulong ng YouTube na video lamang ang ibibigay mo. So, ang pangalawa namang pong technology tools ay yung Canva. So, ito ay isang online graphic tools design na madaling gamitin para gumawa ng poster, infographic, lesson materials, at presentation. So, ito po ay ginagamit natin. So, nakakatulong ito para gawing mas malikhain, kaakit-akit, at madaling maunawaan ng mga aralin. So, syempre, itong ginagamit natin sa syempre yung mga presentation natin. So, para hindi boring, para hindi po para kabuhay-buhay po yung ating mga presentation. Syempre, dito sa Canva marami po tayong mga design na pwedeng ilagay sa PPT para mas malikhain at mas interactive po yung ating mga presentation sa pagtuturo. So, sunod naman po ang pangatlo ay ang PowerPoint or PPT. So, ito ay isang presentasyon software na ginagamit sa pagtuturo ng step-by-step lesson. So, nakakatulong ito sa organisadong presentasyon ng impormasyon gamit ang teksto, larawan, at animation. So, kagaya nung ginawa natin sa game-based. So, dito yung iba dito dito gumawa ng game-based PPT. So, ang kaibahan lang po sa PPT at Canva ay yung Canva marami pong disenyo na maaari natin gamitin, while ang PPT po ay kaunti lamang, pero ito pa yung una nating ginamit. Pero nakatutulong po din ito kapag wala po kayong internet. So, dito sa PPT po ay nakatulong ito kahit offline lang po kayo. Makakagawa na po kayo ng presentasyon ninyo. So, ang pang-apat naman po ay ang Nearpod. So, ito po yung pang-apat na technology tools na ginagamit para sa pagtuturo. So, ito po yung isang interactive teaching platform na may kasamang quizzes, polls, collaboration boards, at VR lessons. So, nakatulong po ito upang gawing mas engaging at participative ang klase dahil sa lahat ng mga mag-aaral ay nakikilahok. So, ito po ay nakakatulong sa pagtuturo. Kahit sa online na lang yung mga quiz, yung mga roleplay ninyo. So, ito po ay nakakatulong sa pagtuturo. Pwede nyo rin itong gamitin. So, ang panglima namang technology tools na maaari natin gamitin, syempre ang Agnes AI. So, ito po ay isang AI, malamang AI. So, isang AI-powered learning tool na nagbibigay ng instant answer, summarize, at tutoring support. So, ito po ay nakakatulong upang mas mapabilis ang paghanap ng mga impormasyon at personalized learning support. So, kung kayo ay nababagot or kung kayo ay di ka po na magbuhat bitaw, huna-huna. So, syempre, sa tulong ng Agnes AI,
ibigay mo lang yung paksa, kung ano ang paksa mo, lalabas na doon or gagawa na siya ng PPT presentation. So, ganyan ang nakakatulong na AI, Agnes AI. So, ngayon naman po ay, ang pang-anim ay ang Gamma AI. So, yung iba alam na kung ano ang Gamma AI. So, ito ay isang AI tool para sa automated presentation at visual content creation. So, nakakatulong ito upang mas mapadali ang paggawa ng mga lesson presentation at gawaing interesante ang visual. So, nakakatulong ito dahil mas napapadali niya ang paggawa ng syempre yung mga PPT ninyo. So, ibigay mo lang din yung paksa, lalabas na yung mga ang ituturo mo sa kanila. Ang pagkaibahan lang ng Gamma AI at Agnes AI, yung Agnes kasi kumbaga ilalagay mo pa siya sa PPT, pero itong Gamma AI ay nasa PPT na talaga siya. Pwede mo tong gamitin para sa pagtuturo. Okay, ang pang-pito naman po ay ang Khan Academy. So, ito po ay isang tools, isang free online learning platform na may video lessons, practice exercises, at progress tracking. So, nakatutulong po ito sa self-paced learning ng mga estudyante at dagdag ang practice na mahirap sa paksa. So, dito po, pwede po kayo, kumbaga, magawa kayo ng online classroom. Isang pang-pito naman po ay ang Khan Academy. So, ito po ay isang free online learning platform na kung saan may lesson videos, practice exercises, at progress tracking. So, nakatutulong po ito sa self-paced learning ng mga estudyante at dagdag pa ang practice na mahihirap sa paksa. So, nakakatulong po ito sa mga mag-aaral na para mas maunawaan nila yung paksa. Lalo na nahihirapan sila, pwede mo itong gamitin sa pagtuturo. Kahit magbigay ka ng pwede ito ng online class, pwede mo rin itong gamitin. So, i-search na lang ang Khan Academy at lalabas po doon at gagawa kayo ng paksa. Pwede itong gamitin sa kahit anong subject po. So, ang pang-walo naman po ay ang Blooket. So, ito pa ay isang online educational game platform na ginagamit ng mga guro para sa mga mag-aaral upang gawing mas masaya at interaktibo at nakakaengganyo ang mga pag-aaral. So, katulad po ito ng Kahoot po. Kumbaga, gagawa lang po kayo ng paksa para sa mga activity na gagawin ninyo. Yan lang po. Yun lamang po. Maraming salamat.